PTV, Telebisyon ng Bayan. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. January 12, Huwebes. Tanda ng matibay na bayanihan ng Japan at Pilipinas ang malugod na pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Japan Prime Minister Shinzo Abe sa bansa. The Prime Minister Abe's visits to Manila and Davao renew the commitment to further strengthen the solid and strategic partnership toward greater peace, progress, and prosperity. Magbibigay ng 1 trillion yen na investment ng Japan sa Pilipinas upang suportahan tayo sa pamamagitan ng paggamit ng Japanese technology. Nagkaroon din ng signing ceremonies ng ilang mahahalagang memoranda of cooperation at exchange of notes sa pagitan ng Japan at Pilipinas. January 13, Biyernes, naging bisita sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao City si Prime Minister Abe ng Japan. Ipinakita ng Pangulo sa kanyang simpleng tahanan ang kanyang kama at paboritong kulambo. Nag-almusal sila ng biko, suman at kutsinta. Humarap din sila sa mga negosyanteng Japanese at Filipino sa Davao City para sa ugnayang pangkalakalan. Tinalakay ang mga oportunidad para maging mas matatag ang economic relations ng dalawang bansa. January 14, Sabado, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng bagong Officers at Board of Trustees ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Hangad ng Pangulo na lalong tumatag ang diwa ng bayanihan sa mga negosyo sa Pilipinas. January 15, Linggo, opisyal na inilunsad sa Davao City ang pagiging host country ng Pilipinas sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sinabi ng Pangulo na isa itong magandang pagkakataon upang lumawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa 10 miyembro ng ASEAN. Now, more than ever, it is our spirit of bayanihan that has helped define us as a responsible leader of our region during this crucial time. January 16, Lunes, nakiramay si President Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ni Captain Clinton Capio, isang militar na namatay sa isang engkwentro laban sa Abu Sayyaf Group sa Kabkaban, Sumisip, Basilan noong Huwebes, January 12. Palaging nasa likod ang Pangulo ng mga sundalo at hindi papayag na matinag ng trahedya ang bayanihan sa hanay ng mga nagsusulong ng kapayapaan sa bansa. January 17, Martes, sa farewell call ni outgoing Ambassador of Egypt to the Philippines na si Mahmoud Mustafa Ahmed Mohamed, nagpasalamat ang Pangulo sa matatag na bayanihan ng Egypt at Pilipinas. Nakipagpulong din ang Pangulo sa CELDA, isang organisasyong nagsisilbing bayanihan ng ex-detainees. Napag-usapan ang tamang pagtrato sa political prisoners at posibleng pagpapalaya sa mga ito. At para patuloy pang maitaguyod ang bayanihan sa pagitan ng China at Pilipinas, nakipagpulong din ang Pangulo kay Vice Foreign Minister Liu Zhenmin ng Ministry of Foreign Affairs of China, kasamang ilan pang opisyal ng China at Pilipinas. Dakilang bayanihan naman ang namayani sa pagitan ng Pangulo at ng mga higanteng negosyante sa bansa. Hiniling sa kanila ng Pangulo na maglaan ng pondo sa mga negosyo para sa mga lugar na may gulo para magkaroon ng trabaho at katahimikan. January 18, Miyerkules, dumalo ang Pangulo sa 20th founding anniversary ng Premier Medical Center sa Joseph Ray B. Yang Cancer Institute sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
Bayanihang pangkalusugan ang layunin nito. And this is not the first time that I have heard, again, complaints of PhilHealth. There has to be a corrective measure put in place now. Nagbigay rin ang Pangulo ng pinansyal na tulong sa ilang cancer patients sa ospital. January 19, Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ng 75 police generals na nakakuha ng Star Rank promotion. Ipinaalala ng Pangulo na kailangan ng bayanihan sa hanay ng pulisya upang masugpo ang iligal na droga. Pagkatapos nito, nagkaroon ng magkakasunod na pakikipagpulong ang Pangulo sa mga grupo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang Human Rights Victim Claims Board o HRVCB, ang mga chairperson ng National Youth Commission at ng Film Development Council of the Philippines, at isang joint meeting kasama muli ang HRVCB at ang CELDA. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo.